May umaga na parang wala ng pag-asa, at gabi na di mo alam kung saan kakapit. Ngunit may tinig na maririnig, at kahit gaan Maraming salamat po, Daddy Frankie, dahil nandyan po kayo. Hindi niyo po kami pinabayaan. Gumawa po kayo ng paraan para maayos ang buhay namin. Tagal na pa naman yan, 3 taon na ano. Kasi isa na tayo. Kasi ginawa ko lang ang makakaya ko, kahit na tinatamaan na rin ako ng ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie, handang sumalot ng mga luwang di. Ba't ganon? Ikaw pa rin ang humihingi ng dispensa sa tatay mo. Bakit? Kasi ginawa ko yung makakaya ko, kaya nahihirapan na ako. Yung mama ko din, parang nawa lang ako sa sitwasyon ng mama ko. Tapos sa pamilya lang na pamilya namin. Kasi Pero narinig ko sa sinabi mo, ginagawa mo na ang lahat pero halos tinatamaan ka na rin sa ano mo. Bakit? Papunta na tayo sa mama mo. Ano tawag dito? Siyempre, kapag pumunta kami ng Baguio, first time namin na, magsasama-sama uli kami, makikita uli kami kompleto. In 3 years, talagang 3 years kaming watak-watak. Paliko-liko ang destinasyon, pero hindi kami sumuko. Hindi ako sumuko, nasikaso ko ang pamilya ko. Hindi ko pinahamak ang pamilya ko. Kaya kahit anong mangyari sa akin, kaya ko magtiis para sa ating lahat din ang ginagawa ko, dahil mahal ko ang buhay natin. Yan, para kay nanay, yung pagmamahal na hinahatap mo sa amin, nandito na kami, nagkamali na kami, natuto na kami, babawi kami sa'yo, kami naman ang magmamahal sa'yo. Hintayin mo kami dito sa Baguio. May umaga na parang wala ng pag-asa, at gabi na di mo alam kung saan kakapit. Ngunit may tinig na maririnig, at kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie, handang sumalot ng mga luwang di mo na kayang itago. Si Daddy Frankie, kasama mo, tutulong, kaagapay mo. May mga sugat na di nakikita, mga bakas at langit ng kahapong nagdaan. Ngunit may Diyos, may liwanag na darating. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tutulong sa iyo. Daddy Frankie. Ikaw si RJ, kumusta ka? maganda, mabuti naman po. Okay ka lang dito? Dito ka? Kamusta po biyahe nyo? Ha? Kamusta po biyahe? Okay naman.
Kumusta ka dito? Ito, medyo okay naman. Kahit paano nakakalabas para maano yung isip, ganun. Kumusta ang mama mo? Mabuti naman po. Sa ngayon po, nakakausap na po siya ng maayos. Tsaka, yun, monitoring po siya kung ano yung isip niya, ganun. Basta, yun, tuloy-tuloy po siya sa gamot. Okay ka lang? Opo. Ba't ka umiiyak? Medyo po kinakabahan lang Medyo po. kinakabahan ka. Opo. Nagpunta kami dito para kumustahin ka. Opo. At kumustahin din ang kalagayan ng mama mo, syempre. Opo. Kaya mo? Opo. Hindi ka ba nahihirapan mag-isa dito? Sakto lang. Sakto lang. Paano yung pagkain mo everyday? Sa ngayon po, may budget pa po ako kasi yung mga nakarang araw, may mga nag-abot po ng tulong financial, tapos food, tsaka yung simpleng gamit lang po na makakatulong po sa akin tsaka sa mama ko po Paano kanila na pupuntak. Opo, paano kanila natulungan? Ano po, sa pamamagitan ng pagpo-post nyo po sa YouTube channel, tapos sa Facebook account nyo po, yun, malaking bagay po yun, nakakatulong po sa akin para matulungan po ako ng mga... So nalaman ng mga viewers natin na nandito ka? Yes po, lalo na po si Sir, shoutout ko lang si Sir Robert Morales, kasi siya po yung nagsabi ng location kung saan po naka-admit si mama ko, tapos saan pa po nagpapanood. Kaya pinuntahan ka na lang nila. Opo. Thanks to God. Thank you Yun yung po. yun yung power ng Panginoon, no? Opo. Kaya ito yung sinasabi ko, mga kababayan, pamamagitan ng videos natin ay marami talagang natutulungan. Kaya nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin dito sa Baguio especially, at sa mga kababayan natin tumulong kay RJ. Kaya nandito ang buong team, mga kababayan, dahil gusto natin kumustahin si RJ. Kaya na aking sinabi, pati ang kanyang nanay. Siyempre kasama rin si Mami Rochelle. At sa araw na ito, andito rin ang iyong tatay. Tanuhin ko lang, ilang taon mong hindi nakita yung tatay mo? Almost 3 years. Almost 3 years. Yes, Ano sir. nararamdaman mo na kasama namin ang tatay mo? Masaya po. Nung una, siyempre, kanina, hindi ko alam na bigla po kayong darating, bigla na lang. Lapit ka dito para hindi ka maraming. Yan. Bigla na lang po tumawag yung kuya ko, yung pangalawa, na sabi, paparating po kayo. Kaya Oo. nagulat po ako na Oo. nandito na po kayo. Marami kaming ginagawa din doon kaya hindi ka namin napuntahan basta-basta. Although alam ko na nahihirapan ka rin dito. Opo. Kasi bukod sa nanay mo, si Kuya Olivic din, nagkakaroon din kami ng problem doon. Okay. Pero ganyan naman, okay naman ako kontrol kasi pasumpong-sumpong. Opo. Sa ngayon kasi ayaw niya uminom ng gamot. Maraming salamat po, Daddy Frankie, kasi palagi niyo po kami sinusubaybayan, hindi niyo po kami pinapabayaan. Hello, ma'am. No. Balita ko, ikaw yung kuya, ikaw ang panganay ka ba? Hindi po. Pang-ilan ka? Pangatlo po. Pangatlo. Opo. Parehas pala tayong pangatlo. Opo. Pero sa ikli ng panahon na nakilala ko ang pamilya mo, kwento ng iyong mga kapatid, parang ikaw ang tumatayong tatay dahil ikaw yung naghahanap buhay. Opo. Totoo ba yon? Opo. Parang ganun na rin po. Bakit? Kasi parang doon na lang po ako kumukuha ng pang-araw-araw namin. Kung ano yung maibigay ni Lord, parang yun na lang, sinasamantala ko na lang na doon, ayun nga, kahit paano kumikita, tapos nabubuhay, may pangbili sa araw-araw, ganyan. Tumutulong naman po sila, kuya, yung panganay, pero siguro patatagan na lang talaga. Kaya ayun, tinatagan ko na lang hanggang sa makakaya ko. Sa awa ng Diyos, dumating po kayo. Oo. Po sa akin. Naiiyak naman ako sa iyo. Mahirap ba yung sitwasyon pinagdadaanan mo ngayon bilang kapatid na ganun sitwasyon ng nanay mo, kuya mo, the same time wala rin yung tatay mo? Gaano kahirap para sa iyo? Parang, ayun, pero okay lang kasi masaya naman ako na nandyan sila, nakakasama ko sila. Hindi nawawala yung tuwa ko. Pero doon na rin ako kumukuha ng lakas kahit na nahihirapan ako. Okay. So, lalong-lalo na sa ama, siyempre, alam ko, pagsubok naman yun, pero darating din yung araw na makakausad din. Opo.
Tama. Basta laban lang. I'm very proud of you, men, ha? Thank you po, Daddy Frankie. So, eto, naka-video tayo, i-upload namin to, okay lang. Opo. Mapapanood ng mga taong tumulong sa'yo dito sa Baguio, baka gusto mo silang pasalamatan. Opo. Once again. Hello po sa mga tumulong po sa akin. Maraming salamat po. Dahil nakasubaybay po kayo palagi, hindi nyo po kami pinabayaan. Maraming salamat po, yun lamang po. Thank you. Okay. So, ready ka na para makita ang iyong tatay? Opo. So, Umaga na parang wala ng pag-asa. Gabi na di mo alam. Maraming salamat po, Daddy Frankie, dahil nandyan po kayo, hindi nyo po kami pinabayaan. Gumawa po kayo ng paraan para maayos ang buhay namin. tagal na pa naman yan, 3 taon na ano. Kasi isa na tayo, kasi ginawa ko lang yung makakaya ko kaya na tinatamaan na rin ako ng mental. Napaka-ayos na anak. Salamat sa Panginoon. Salamat. Sa oras na ito, naramdaman mo yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon. Maraming nagmamahal sa atin ngayon, anak. Maraming salamat. Salamat. Salamat po, Daddy. Na, laban lang. Kailan? Makatatag ka pa, ha? Tag lang kayo. Laban lang. Sige po. Kaya mo yan. Opo. Ba't ganun? Ikaw pa rin ang humihingi ng dispensa sa tatay mo. Bakit? Kasi ginawa ko yung makakaya ko kaya nahihirapan na ako. Yung mama ko din parang nawa lang ako sa sitwasyon ng mama ko, tapos sa pamilya lang na pamilya namin kasi Pero narinig ko sa sinabi mo, ginagawa mo na ang lahat pero halos tinatamaan ka na rin sa ano mo? Bakit? dahil nga sa problema, tapos pinipilit ko yun, ano yung magkakaya ko, nilalaban ko lang. Okay. Huwag kang mag-alala, kaya natin yan, no? Tapusin lang muna natin ang problema sa iyong nanay. Pag nakauwi na yung nanay, gagawa tayo ng paraan para sama-sama na kayong magpapamilya doon sa bahay nyo, ha? Opo. Ano bang hanap buhay mo doon? Hanap buhay po ako ng food cart pancake po. Nagro-rolling store po ako. Pag pupunta ako sa mga bayan-bayan sa school po, kung ano yung parang doon paano na doon kumikita ako. Yun paggabi o bago ako umuwi, yung kinita ko bibili muna ako sa bayan, tapos iuwi ko sa bahay. Kung hindi naman, nagbibigay ako ng kahit konti lang, tapos baon ko ulit para sa panghanap buhay, para kahit papano may makain ako, matustusan ko yung sarili ko, pati yung mga kapatid ko, tapos yung mama ko po. Pag minsan umuwi din ako, maabutan ko sila, ayun. Okay? Laban lang, ha? Magtiwala lang tayo sa ating Diyos Ama, wala nang iba. Siyempre, sa iyong pamilya. Opo. Di ba? Gawin mong inspirasyon ang iyong nanay, tatay, ang iyong mga kapatid. Alam ko, hindi tayo pababayaan ng Diyos at may plano si God para sa inyo. Especially sa iyo. Dahil nakita ko sa iyong pagkatao na talagang napakabait mong kapatid. Biruin mo, nanay mo, kapatid mo, tatay mo, ano to naman nangyari, hindi nagbago ang iyong pagmamahal, lalong-lalo na sa iyong ama. Nakita ko yung respeto mo sa iyong tatay. Nakita ko na rin ang pagkatao mo sa ipinakita mo sa araw na ito, kung gaano ka kabuting tao. May mga bata minsan na pag naiwanan o pinabayaan ng kanilang magulang ay naninibugho, nagagalit na sila sa kanilang magulang.
Pero sa'yo, nakita ko ni isang porsyento ay hindi ko nakita ang tampo mo sa iyong tatay, no? Kaya may magandang plan si God para sa'yo. Okay? Hindi ka nilalamig dito pag gabi? Hindi po. Saan ka natutulog? Meron po kasi yung sa gilid ng ano po, psychiatry, yung kasi meron po yung ano doon yung mismong kwarto ng mga para sa pasyente. Oo. Andun lang po kami sa gilid doon. Sa gilid din. Sa labas. Pero sa building po siya mismo. Oo. So okay naman. Opo. Hindi ka naman nagutuman. Hindi naman po kasi yung mismong hospital po, hindi din po ako pinabayaan sa pagkain. Oh, very good. Emergency food. So sa tansya mo, kailan makakauwi si nanay? Ano po? Kasi magaling na po siya ngayon. Oo. So monitoring siya kasi yung communication niya minsan tumatalon-talon po yung Opo, ganun kaya talaga. kaya yun ang tinitignan nila, baka 2 weeks, 1 week ganyan. Okay. Pero kahit ako hindi ko po alam kung Oo. kailan po siya. Okay. At least nakita kayo ng tatay mo. Yun ang pinaka namin. Alam ko kasi na yung nanay mo is nasa mabuting kalagayan at hindi nila pababayaan. Kaya kami nandito is makita yung totoong kalagayan mo rin at kung ano ang pwede naming itulong, especially sa allowance budget mo. Okay, pasok tayo sa loob para makita mo rin yung mga kapatid mo. No? Tara. Hop, ingat ka. Hello po. Sige po. Ayan. Pasok ka. Sige. Sige. Pasok. Pasok ka dun sa loob.